konsyerto or ganaganap na concert ni Miss Piang Smith, abay inulan ng mga negatibong komento mula sa netizen. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagiang panonood at palagiang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. Napuno ng kasiyahan ang Saya at Frontier Theater nitong linggo dahil sa matagumpay na album launch concert ni Piang Smith na pinamagatang Forever Piang. Buong suportang ibinigay ng kanyang mga loyal fans na talaga namang hindi bumitaw mula simula hanggang matapos ang show. At isa sa pinaka-highlights ng concert ay ang song and dance performance ni Piang ng kantang Kilometro. Isang iconic hit na awitin na tinugre ang popstar royalty ng Pilipinas na si Miss Sara Geronimo. Bagamat umani ito ng maraming papuri mula sa mga tagahanga, hindi rin ito nakaligtas sa ilang kontrobersya. Sa kabila ng malakas na hiyawan at saya sa venue, sa social media naman ay naging mainit ang diskusyon hinggil sa performance na ito. Bago pa man ang mismong concert, nag-viral na sa TikTok ang video ni Piang na sumasayaw sa bagong choreography ng Kilometro. Agad itong umani na milyon-milyong views dahil sa unique at energetic na dance step na siya mismo ang nagpuso. Sa mismong gabi ng kanyang concert, muling ipinakita ni Piang ang nasabing performance sa harap ng kanyang mga supporters sa lakas ng energy, hataw sa galaw at confidence sa stage at presence. Marami ang nagsabing isa ito sa pinakamagandang bahagi ng kanyang show. Ngunit, isa sa mga critics na masasabi natin sa mundo ng social media na mas kilala bilang Makagago ay nagbigay po ng kanyang komento patungkol dito. Let's watch this. Nag-effort ka, bla bla bla, gusto mo makita, you were believing in her, di ba? Nagtaka ang mga tao, bakit ito ay lip sync? At bakit ito, mali-mali ang kanyang lyrics? At bakit ganon ang mga dance steps niya? May nagtatambling pa nang hindi maintindihan kung bakit tumambling. Ganito ang sagot dyan, mga kahombre ko. Alam nyo ba kung anong binayaran nyo sa panonood sa concert ni Piang? Piang. Yung pangalan niya, yung sinasabi ko kanina. Piang. That's it. It doesn't matter kung anong gagawin niya. As long as ang pangalan niya ay Piang at bebenta yun sa inyong lahat because everybody knows this person. Kasi sikat na sikat siya. It doesn't matter. Ipipilit yan ng management. Ganyan ang social media world at syempre ganyan din po ang celebrity world sa Pilipinas. Sa kabila ng mga matindi at talaga namang matagumpay na concert na ito, marami po ang mga reaksyon, negatibong reaksyon mula sa netizen patungkol sa nasabing concert nitong or album launch nitong si Miss Piang Smith dahil nga po sa halata na pagkanyang paglip sync dito po sa kanyang kinantang Kilometro. Pinuna rin nila ang technical na aspeto ng performance. Napansin nila na may ilang bahagi sa kanta kung saan halatang hindi nagmamatch ang lip sync ni Piang. Dahil sa sobrang hataw sa pagsasayaw, tila nakalimutan daw nitong itapat sa bibig ang mikropono habang naririnig pa rin ang kanyang recorded vocals. At ito pa, pagdadagdag pa ni Mr. Makagago, panoorin natin. At sinasabing napipilitan lang daw ito at hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Maraming mga netizen ang nagsasabi na kulang pa raw ang ensayo at paghahanda na ginawa ng production team ni Piang Smith dito po sa nasabing launch. Parang sinasabi tuloy na lutang-lano lang daw ditong si Miss Piang Smith na parang hindi niya alam ang kanyang gagawin. So, dahil po dito ay hindi naman po nagpatinag ang mga fans ni Piang. Ayon sa kanila, hindi naman bawal mag-cover ng kanta, lalo na kung ito isang tribute. Isa pa, dagdag nila, hindi naman simpleng kanta lang ang iniharap ni Piang, kundi isang mataas na energy na song and dance number na nagpapakita ng kanyang versatility bilang performer. Sagot pa nila sa mga bumabatikos, kung hindi nyo kayang energy ni Piang, huwag kayong magalit. Hindi biro ang kumanta habang sumasaya, which is true. Marami ring netizen ang nagsabi na sa panahon ngayon, normal ang paggamit ng backing track o recorded vocals sa mga concert performances, lalo kung sabayan ito ng mabibigat na choreography.
Sa mundo ng musika, ang pagko-cover kasi ng kanta ng ibang artista ay isa sa pinaka-karaniwang ginagawa. Sa katunayan, ito ay isang anyo ng pagkilala at pagbibigay respeto sa original na artist. Ilang beses na rin nating nasaksihan ng iba't ibang local at international artist na kumakanta ng kanta ng iba bilang tribute. Sa kaso ni Piang, malinaw na layunin niyang ipakita ang kanyang talento hindi lang sa pagkanta, kundi sa pagsasayaw. Pinili niyang gamitin ang Kilometro dahil ito ay isa sa mga iconic song na sumisimbolo sa lakas ng energy at pagiging world-class ng mga Pinoy performers. Bagay na nais niyang maipakita sa kanyang audience. Ang issue ng lip-sync ay hindi na bago sa mga concert, lalo-lalo na kung may mga kasamang intense na dance routines. Inaasahan na ng industriya ang paggamit ng backing tracks. Ito ay ang masigurong consistent ang sound quality habang hindi bumababa ang energy ng performance. Totoong may ilang pagkakataong tila hindi na itapat ni Piang ang mikropono sa kanyang bibig habang may lumalabas na boses. Pero dapat nating tandaan na ito ay hindi nangangahulugang pandaraya. Sa halip, ito ay bahagi ng technical na aspeto ng concert production. Kung ikukumpara maging ang mga international artists tulad nila Britney Spears, Beyonce at Janet Jackson ay gumagamit din ng pre-recorded vocals kapag mahirap pagsabay ng live vocals sa mabibigat na galawan. At of course, hindi maikakaila sa sobrang passionate ng mga fans sa Pilipinas. Ngunit sa pagkakataong ito, tila lumagpas na sa pagiging supportive ang iba't nauwi sa pagiging overly defensive. Ang tanong, may mali ba kung isang artista tulad ni Piang ay magbigay tribute sa isang haligi ng OPM tulad ni Sarah? Para sa akin, ang sagot ay wala. Sa halip, ito ay dapat ikituwa dahil pinapakita lamang nito kung gaano kalaki ang epekto ng musika ni Sarah sa mga bagong henerasyong performers. Ang issue sa pagitan ng ilang fans si Sarah Geronimo at Piang Smith ay hindi lang simpleng usapin ng kanta. Ito ay isa rin sumasalamin sa kultura ng fandom sa Pilipinas at kung paano tayo bilang mga tagahanga niya ay nagiging bahagi ng paghubog sa industriya ng musika at entertainment. So, sa isang banda, tama na protektahan at ipaglaban ang legacy ng mga iniidolo. Sa kabilang banda, dapat din nating buksan ang ating isipan sa katotohanan. Ang musika ay para sa lahat, walang pagmamayari at walang eksklusibo. Sa huli, ang mas mahalaga ay ang pagtaguyod sa nasining at talento ng mga Pilipino. Hindi natin dapat gawing dahilan ng pagkakaiba-iba ng ating idolo para mag-away o magbangayan. Sa halip, gamitin natin ito para lalo pang itaas ang antas ng OPM sa buong mundo. Para kay Piang, congratulations sa kabila ng puna at kontrobersya na patunayan mong ikaw ay may talento, determinasyon at dedikasyon na maging isa sa mga susunod na haligi ng OPM. At para naman sa mga fans ng OPM, mapasaraw, mapapiang man yan, sino man, suportahan natin ang bawat isa at huwag nating hayaang ang pagmamahal natin sa isang artista ay maging dahilan para hilain pababa ang iba. Ang isyong ito ay nagpapakita ng mga bagay kung gaano kalakas ang epekto ng social media sa paghubog ng opinyon ng publiko at kung paano sa kabila ng mga pagkakaiba ang musika pa rin ang nananatiling tulay ng bawat Pilipino. At kung ang musika ay isang biyahe, lahat tayo ay magkakasamang maglalakad ng kilometro. Kaya naman, ngayon pa lang kino-congratulate natin si Miss Piang Smith for doing a great job. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang bell. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!